So, makita din niya ang kahimtang sa mga Israelita sa unang panahon. Sa panahon nga wala na si Moses. So, kining mga butang na kung sa paagi na ito ma-apply karon sa ito ang pinabuhi. May mga punto nga gusto ipabot ang Ginoo sa ito. So, personally sa ako ako na-share sa inyo. Personally sa ako mao ni ang book na gihatag sa Ginoo sa ito ang pamilya this year. Very particular kayo siya nga book. Kanang na ay gusto ipaabot ang Ginoo sa matagusan na to. O kailangan na to guide, kailangan na to direction. Walay lang yung direction ni hatag ang Ginoo sa to kundi ang word yun niya. Diba kung nakaramdam mo, napatasan ako na every year, every opening sa year, ngayon ko anong direction din sa Ginoo. O mo yung pinaka particular naghatag sa Ginoo sa ato for this year. Kining book ni Joshua. O sama sa mga kaingon na dilit na rush, dilit na itong idali-dalion tungod kay na mga punto ang Ginoo nga gusto aplihan din niya. Abi na to ang libro ang Biblia ng word. Wala lang, basa lang tayo na. Sample, human mamatay ang sulugon si Ginoo nga si Moses. Ang iyang katabang nga si Joshua nga anak ni Nun, diingnan sa Ginoo. So murang yan lang, murang normal lang siya. Pero pag tagaan na ito, nagdako kayo nga pagtagan. Ato isang himay-himayon. Mura na siya nga what if? Anong nga na ba? Nabatay mga nabay pangkitabo sa mga kinabuhi karon nga sama po sa nahitabo sa time nila Joshua. Importante na siya, kaya nga naman, ang namatay sa ilaha, dili basta-basta. Ang namatay sa ilaha, leader sa pila ka milyon na tao. So try to imagine that one. Kung ang leader mamatay, ang leader nawala na, dako ka na siya o problema sa tibok. Diba? Ma-absent ka na si Randy or leave din si Randy. Kasi may tabo rin mga tauhan. Wala. Kung kayagaw mo na, kailangan na kay ibilin. Na kay si tauhan. OIC. Na kay officer na imo in charge din aron na dili mahimong yagaw ang imong grupo. Inga na kay importante. So, bisan nga ni gamay na siya nga passage sa Bible, verse 1 pa lang atong ibasa, na nakay daghang maantiguhan. So, dili na to paspason. Inga ni paagi ginatudloan ta si Ginoo, kung saan na to pag-study ang word. So, daghan natay mga reflection. Nakay mga reflection nga to ang kanaganing makapunan din aning mga puntuhan. Pero karong gabion na mayroon na itong word. Ano ko gusto i-emphasize niya kining verse? In verse 2 na siya. Pero before kasama na itong tibuok Joshua chapter 1. Okay? So subay mo na. Ingon din sa Joshua chapter 1, Isaiah Usway. Chapter 1, ingon siya din human mamatay ang sulugoon sa Ginoo nga si Moses. Ang iyang katabang si Joshua na anak ni Nun, giingnan sa Ginoo. So kailangan kung leader ka, kailangan jud ka na kay tawag na. Na kay OIC, na kay alalay, na kay right hand. Kay kung ginaunsa kung wala ka, ang kaalam sa Ginoo, ang wisdom sa Ginoo, na ang imong alalay, mao ang take over sa imong pag-absent ba, pagliba, o pagkawala nimo. So wisdom ni sa Ginoo. Dili na to ako ng tanan. Mga bitaw karon kasagaran ng mga bundok. Pag mawala ilang leader, tibulag na sila. Ano man, wala may duplication. Wala may nakabalo sa dagan sa pamalakod, panggobyerno sa sulod. So, kailangan nga doon na tayo alalay. Verse 2, ingon sa verse 2, patay na si Moses na akong alagad. So, ginganan sa Ginoo, si Joshua, patay na si Moses na akong alagad. Busa, ikaw ug ang tanang katawhan sa Israel, pangandam kamo sa pagtabok sa suba sa Jordan, ug lakaw ngadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Sumala sa giingon ko kang Moses, gihatag ko kaninyo ang tanang yuta nga inyong pagaagian. Wow, kalamian no? Gihatag ko kaninyo
ang tanang yuta nga inyong pag-aagian. Ang mga utlanan sa mga yuta ninyo magsukat sa kamingawan sa habagatang hangtod sa kabukiran sa Lebanon, o amihanan o gikan sa dakong suba sa Euphrates, o sa kayutaan sa mga hitihanon sa silangan hangtod sa dagat Mediteraneo. Walay makabuntog kanimo sa tibuok mong kinabuhi. Pag mag-uban ako kanimo, ingon sa pag-uban ko kang Moses, ug dili ko gayud ikaw pakyason o biyaan. Wow, alam niya. Verse 6, liguna ang imong kaugalingon ug magmaisog kay mangulo ka niining katawhan sa pag-ilog. Sabi no? Wala niyo nang Ginoo nga mangulo ka sa ining katawhan aron sa pagpuyo lang. Kung dili pag-ilog. Subot pa sabot pag-abot nimo sa dapit aduna pay saman. Aduna pa kay responsibilidad. Hinay mo ko galo responsibilidad. So, mao ni karon. Mo ilog ka nining yuta ang akong isaad sa nagihatag sa ilang mga katigulangan. Apan lig-una ang imong kaugalingon ug ayaw pagtalaw pag kinabuhi subay sa tibuok balaod nga gihatag kanimo ni Moses nga akong alagad. Ayaw isalikway ang bisan unsang bahin niini ug mulampos ka bisan asa ka. So ang kalampusan sa panahon niining mga panahona, ang kalampusan nag-agad sa pagkinabuhi subay sa pulong sa Dios. Tama itong gingon mo ganina, nga nadiri ang sekreto, tinuod na siya. Ang pinaka-sekreto sa kinabuhi, nga matagamtaman na to, ang pinaka-the best sa kinabuhi, nasa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Mayon sa sa Kuya Mark, di ba na may uban na nag-success lagi, na bisag walay pulong sa Ginoo. Dili na success. Nalang sila'y naabot. Pero ang tinod na success, kanang mapuy-an imong kinatibukan sa kinabuhi. Ang tawag niya sa Biblia, good success. Long and satisfied life. Verse 8, ayaw gayud kalimti ang pasahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi ug pagkinabuhi sumala sa tanang nasulat niini ug magmauswagon ka. Yes. Grabe no? Yes. Dili lang di ay gusto ng Ginoo nga magmalampuson ka, kundi mauswagon ka. Wow. Okay naman sa tuwa ng magmalampuson ka. Pero ingon ng Ginoo, dili pa na enough. Napakul pinaka the best mo nang ginaingon ako sa inyo ha. God wants us to have the best of life. Fullness of life. Ingon si Jesus Christ, nianhi ko aron tagaan mo kinabuhi o kinabuhing madagayaon. Madagayaon. So dili lang gusto nga magmalampuson ta, kundi magmauswagon ta. Verse 9, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka o magmaisog. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka. Wow. So pinaka the best nga ato makatunan karon nga tuig, ang Ginoo kanunay nag-uban kanimo. Yes. Muna yung pinakasekreto. Ngayon bitaw ta, ang atong hunahuna ang government nga, ang uban lagi Mark, Pastor, Kuya, nga usap lang Ginoo, manampuson na sila. Maabi lang nimo, kay ang imuhang interpretation sa kalampusan, ang ilang naabot. Dili. Mali na siya. Kaya bisan tuod, nasa anang posisyon na, o nasa anang pangapangarta niya, pero dili na himong malinawon, malipayon ang iyang kinabuhi, wala siya kasiguruan, dili na tinuod nga success. Kung saan makahatag niya na, ang pulong sa Ginoo. Magmalampuson ka o magmauswagon ka. Ang pulong sa Ginoo. Pinumduman na ito na kanunay. Verse 10, unya gimanduan ni Joshua, ni Josue, ang mga pangulo sa katawhan. Verse 11, suruyan ninyo ang kampo ug sultii ang katawhan. Pangandam kamo sa inyong mga dad-unon, kay tulo ka adlaw gikan karon manabok kamo sa suba sa Jordan, aron sa pag-angkon sa yuta nga gihatag kaninyo
sa Ginoo nga inyong Dios. Nganong tulo? Because the number 3 is a number of resurrection. Sabot sa resurrection, mauni ang kahom nga nata karon kang Jesus Christ. Ang number sa Biblia, wala na siya giputang diha kay mura gisulat sa author. Ang mga number sa Biblia aduna na siya meaning. Di ba? Katong last time, remember pa to ninyong mga prayer na to? Tulo ka prayer? Ayan ninyo to kalimti inyong tulo ka prayer. Kaya ang ato ang handong ni mga butanga, niya ang mga butanga, gahom na siya, nagtuta ng resurrected power ni Jesus Christ na nasa nagpuyo sa tuwa, mao ang mo himo niya na in our behalf. So, tulo ka adlaw, isuroy sa mga pangulo, mao ni ang mandato sa Ginoo sa tuwa karon. Particularly sa ako. Adunay mandate ang Ginoo nga i-aware ang mga katawhan ng sa mangandam. Yes. Mangandam. Hinay mong kagalingon mangandam. Mangandam. Mao ni ako ang tawag, mao ni ako ang dadawat sa Ginoo karon nga tuig. Nga ingnon ako ang mga katawhan nga mangandam. Mangandam mo nganong mangandam? Dili tungod kay mangandam mo tungod nay kahadlok, no. Mangandam mo kay adunay panalangin. Yes. Diba? Diba? Niadto sila sa yuta sa panalangin. Ang Ginoo aduna siya gusto masinati nimo karong tuiga nga pinaka the best sa imong kinabuhi. That's why kailangan ka mangandam. Anong kailangan ka mangandam? Tungod kay ang discouragement, mga distraction sa dalan naa. Ginoon? Mo na nga mangandam ta. Dili ta magpatara, dili ta magpatumpik-tumpik. Kailangan nato nga pangandaman nato ang ato ang tuig karon. Masang paagi, mao ni karon. Isuroy tanan sa mga katawhan. Mao na kamo i-raise mo sa Jesus Church as leaders kay usamo sa mga gamiton sa Ginoo nga pukawon ng mga tao. Pukawon ng mga tao nga pangandam mo, mangandam ta naman ang Ginoo adunay prepare pinaka the best sa tuwa ka nga tuig. Kailangan lang mamata ang mga tao, kailangan lang mapukawon ang mga tao. Ano man, ang mga tao karon walay pakialam. As in, wala abi lang nila, mura okay lang, normal lang tanan. No. The best kayo na makasabot ang mga katawhan nato karon sa Church Sindaton. Labi na sa imong panimalay, sa imong pamilya na ang Ginoo adunay gi-prepare na pinaka the best para sa imong karong tuiga. Yes. Amen. Mao na siya ang mandato sa Ginoo sa tuwa. Wala tang giingan sa Ginoo nga pangandam mo kay nay kahadlok, no. Adunay pagpangandam mahitabo tungod kay adunay gusto ang Ginoo matagamtaman nimo karon nga tuig. Ang anong mangandam? Tungod along the way adunay mga discouragement. Wow. Adunay discouragement. Di ba kailangan pa nila pilihon ang mga tao na sa sulod? Kailangan pa nila mutabok sa Jordan River. See? Kailangan mangandam. Mao na karon ang nato ang topic kanang word nga pangandam. Pero duwas sa nako ingon diri ha. Giingnan ni Josue ang mga banay sa Ruben ug ni Gad ug ang katunga sa banay ni Manase. Inumdumi ang gisulti kaninyo ni Moses nga alagad sa Ginoo nga kining yutaa ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios ingon nga inyong puloy-anan. Wow. So pinaka the best nga buhaton sa Ginoo niini nga tuig sa atong kinabuhi ang mga butang nga para sa imuha maangkon nimo. Thank you, Lord. Ayaw gid kasipyat. Kabalo ba mo? Kabalo ba mo nga sa pagbasahon nimo tibok sulat sa Joshua, ningon ang Ginoo sa pinakalas, Joshua, wala pa ninyo natagamtaman ang yuta. Wala pa ninyo na possess tanan yuta nga akong ihatag sa inyo. Subot pasabot na pa unta sila dapat i-possess nga wala nila na possess. So naay na miss. Naay na miss ang mga tao ning lugar. So sa tuwa karon nga tuig, unta wala tay ma-miss. Walay mga giandam sa Ginoo nga di nato malakwan, dili nato matagamtaman, dili nato makita. So kailangan nato nga mangandam. Ang inyong mga asawa, mga kabataan o mga kahayupan, magpabilin sa yuta nga gihatag ni Moses kaninyo dinhi sa silangang bahin sa Jordan. Apan ang mga sundalo ninyo muuna sa inyong isig ka Israelita pagtabok ngadto sa panggubatan. Kita ni ingay mo kaugalingon, sundalo ko ni Kristo. Sundalo ko ni Kristo. Sundalo ka ni Kristo.
Amot lang kung naka-appeal mo sa 80. Ako wala ko kapil sa 80 kaya nagkuhan ko, nagban ko, banda ko. Pero pag tanaw ko sa salida, ng mga gira na salida, ang mga sundalo kanunay na alert. Kanunay na sila on the go. Kanunay na sila aware. Kanunay na sila mata. Kung matulog ang isa, kailangan isa mata. Dili na't matulog tanan. E nga naman, diha sa imuhang pagpakawalay pagkawalay pagtagad or diha sa imuhang time na murag wala nimo bantay, diha mo sa muatake ang kaaway. So hangtod nga magpanag-iya nila ang yuta sa kasadpang bahin sa Jordan. Unya kung mapanag-iya na nila ang yuta nga gihatag kanila sa Ginoo nga inyong Dios, mamalik kamo o mamuyo sa paggalingon ninyong yuta dinhi silang bahin sa Jordan nga gihatag kaninyo ni Moses nga alagad sa Ginoo. So yung buhat nga ni ang banay ni kisa to ni Manase, ni Gad o gutong isa, ingnan sa Ginoo, di ba ang Ginoo na ay kasabot sa inyo ha? Nga ang tanang banay, sabay mo anong ipili na sa Ginoo, kining banay ni Manase at atong baligon din. Dapat angay ninyo ni masabtan nga you are part of the remnant of Manase. Giingnan sa ni Josue verse 12 ka. Giingnan ni Josue ang mga banay ni Ruben ug ni Gad ug ang katunga sa banay ni Manase nga sila nga banay na ay mga pinili kana nga pamilya kana nga kaliwat na ay pinili sa Ginoo na mga warrior. Kini mga warrior gipili ni aning gikan aning kaliwatan ni kang Ruben, kang Gad ug kang Manase. Kaya ano man, mga hawd ni sila mang away. So gipili na sila nga sundalo. Kung sa gibuhat, kini mga gipili sa banay ni Ruben, ni Gad ug ni Manase, mutabang ni sa kinatibuk-an nga mga Israelita. So imagine ninyo, adunay pagpili ang Ginoo kay nakita sa Ginoo nga able ni siya. Able ka. Mo kita ko na siya dinhi sa Jesus Church in Daton. Dili tanang tawo nagsimba sa Jesus Church in Daton. Gihimo na to leader. Why? Kito mo dili tanang capable diana. Sa panahon gani nga kamo gipili sa Ginoo nga mahimong leader, pasabot ang Ginoo adunay special na task para sa imuha. Kung ang Ginoo kani pagmuhatag sa special na task sa imuha, enough ang iyang grace na mo sustain sa imuha. Kung yung subok sa ilaha, tabangin ninyo ang kinatibuk-an sa mga Israel. Sa panahon na mapildi na ganin yung kalaban, ulit mo, balik mo sa inyong panimalay. Amo na gingon kang sa mga remnant mo sa bituan. Ingon na nalubag sila. Mitubag sila kang Josue. Buhaton na mo ang tanan nga gisulti nimo kanamo ug muadto kami bisan asa kami nimo paadtuan. Wow. Unta nga niya atong attitude no, nga leader. Nga nato ang ato kabulo mo nga kung magpulis ka, serve gina siya. Kung magsundalo ka, service gina siya. Mas unahon nimo ang imong country kaysa imong pamilya. Kaya sa Ginoo, lahi. Dili kay unahon na to ang Ginoo, lahi ang pamilya. No. Unahon na to kanunay ang saman. Ang focus na to ang Ginoo. Dili tayo nga sa una mag-unite the teaching nga ni. Unahon ang Ginoo sa pamilya, sa trabaho, sa kadua. Nga ni, ito na. Igalawin ang kagalingon. Now, it seems like step 1, step 2, step 3. No. Nga ni siya. Sa imuhang panimalay, unahang Ginoo. Sa imong trabaho, unahang Ginoo. Sa imuhang career. Tanan nga imong kinabuhi, unahang Ginoo. Mo siya pasabot. Dili kay first ang Ginoo, second, natay first, natay second, natay third. No. Kung dili sa tanan nga areas ng life, i-first nimo ang Ginoo. Ano siya? So, misunod kami kanimo sama sa among pagsunod kanunay kang Moses. So, sa laptod na pagstorya, naminaw sila kang Joshua. Now, balik ta sa verse 2, kaya namin gusto ihatag sa inyo din na. And diri ko mag-end sa ako ang so, nasabtan ninyo ang dagan sa Stories chapter 1? Next Sunday, next Friday,
Kabalo mo nagpa-spy ni si Joshua. Nagpa-spy siya ba, di ba? Sa time po ni Moses, nagpa-spy po siya padulong sa promised land. Sa time po ni Joshua, na siya gisend na duha ka spy padulong sa Jericho. Kung mingon tong duha ka spy, na maayo dito, gihatag Joshua, gihatag na yun sa Ginoo kini nga lugar para sa atuan. Sabi no? Punta lang kami na mo, punta lang. Kung nalang tayo spy. Ano ba? Ano ba? Di ba 2022? Intercessors. Di ba 2022? Di ba wala pa na to nakatkunan or nasabtan or nakita ang kinatibukan sa 2022 kung sa itong mahitabo? Kung naalang ang tayo spy nga muadto sa atong ugma, sunod ugma, muadto sa atong February, sa atong March, April, May, sa kinatibukan sa tubig sa 2022. Kung nalang tayo spy na suyuro niya ang future, kung mubalik siya, umiyon siya nga, the best kayo. Mark, the best kayo muhang 2022. Di adto og future. Murag mo po din sila. Topic na to na next Sunday. Ito. Tayo travel na siya. Pasabot, kung nalang tayo spy, kung nalang tayo masugo na spy, na mo travel sa tong 2022, o bubalik siya, umiyon, the best kayo, Mark, in 2022. Kung sa imong expectation. Ha? Excited. Wow. Excited ka. Excited ka. Kung sa mga babag, pwede sa mga nga, tinuod yung mga babag. Maraming nga tupod. May mga kuan, mga tao dito, pero kaya na to. Tinuod yung mga babag. Pero ang imong expectation, wow, para ako, para sa kuan. Now we'll get to the other side. Sa tali niyo? Yes. Di ba yung kung na kung nalang tayo spy, pero kabalo ba mo nga na tayo spy? Yes. Ang spy na to, mga words sa Ginoo. Yes. Mga words sa Ginoo nagaingon, imuha ang tanang Yes. maayong utang karong Yes. 2022. Woo, thank you, Lord. Nice saan. So dirita, musalit ta sa spy na to. Pero next week na to na estadihan. Ako ang pinaka-topic on verse 2. Ayan ang verse 2. Patay na si Moses nga akong alagad. Busa ikaw ug ang tanang katawhan sa Israel, pangandam kamo sa pagtabok sa Jordan. Ug lakaw ngadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Importante kayo ang pagpangandam. Balik-balikon ako. Importante kayo ang pagpangandam. Una sa tanan, angay na itong mahibuluan na anak ay word ang Ginoo sa matagusan na to. First, itong matatunan, expectation. Yes. Expectation. Ano? Kaya expectation, mauna siya ang mag-abray sa mga paglaom para sa atua niining atuin. Yes. Expectation. Kung wala kay expectation, kung dili ka maghandom, walay mga, di ba, sa una, amot lang kung hantod karon napabaning nga pagbati sa inyo ha. Kung kabalo ka, nga ugma adunay moabot sa imuha nga package gikan og Canada. Kung sa imuhang feeling karon, or na yung kwarta moabot ugma. Kung sa feeling nimo karon? Excited Diba? na Feeling nimo gusto na ka mo abot anang adlaw. Gusto nimo naka-expectation. Nganong malipayon ka? Nganong excited ka tungod sa expectation? Because expectation is sure thing. Yes. Diba ingon ang Hebrews chapter 11 man na? Faith is a evidence of things hoped for. So ang imo expectation diha ang paglaom. Kabalo ka nga sure ni. Nganong sure ni? Tungod kay mo nang gisulti sa Ginoo. So first, expectation. So kung sa'yo pasabot yan ang pagpangandam ko yung Mark. Pagpangandam first is expectation. Aduna ka expectation dapat nga ang 2022 kini nga tuig sa imong panimalay sa imong pamilya. Sa atong kinabuhi personally. Expectation. Expectant ta. Kung pasabot kanunay ta aware ba? Kanunay ta aware. Kanunay ka may hunang-hunahon. Kanunay ka nasayod na adunay maayong butang na para sa imuha nining nga tuig. Yes. Expectation. So kailangan nga naa ka niya na. Now, lisod kayo ang expectation mo abot sa imuha kung wala kay nadungog. Tama? Lisod kayo na. Kaya bisan pag naay mo abot kung wala mo balita sa imuha. Dili jud ka masayod. Kaya nga naman, ang kahibalo naa sa pagpangwali o naa sa pagpaabot sa mensahe.
So ang expectation mo abot na siya kung aduna kay nadungog nga maayong balita. Ikaduha, ang atuang preparation. Preparation. Kuman sa expectation aduna tay preparation. Kini pagpangandam. Now, imagine ninyo kung naa ka sa time atong panahon na kumuingon na si Joshua, sige, mangandam na mo. Kay manabok na ta. Nya kung ikaw tong wala kay pakialam. Mana ka rito? Bilang din. Kaya po ya. O sa imo ba tapos sa imo ha? Una sa imo tumo, mabiyaan ka or mo ni siya. Di mo ma-enjoy ang journey. Tama? Wala kay preparation, mo ni bitaw usahay nga man nga wala man, di ba na yung mga pag-ampo na to na muabot dayon. Nakoy mga ubang pag-ampo na to nga dili muabot dayon. Why? Because God allows preparation for our personal. Kanang personal na to ba? Nga kanang ganing ano ako nasabtan sa grasya? It's not about mga butang nga moabot sa imuha. Kundi ang journey nimo. Ang process, ang development sa imong pagkatao ba. Why? Kay ang huna-huna nga walay disiplina, bisan unsa nga kadato nga naka, dili ka malipayon. Why? Tungod kay ang interpretation sa imong pangunahon kung wala siya disiplina, dili kalipay. Tama? Dili kalipay. Kay pero kung ang imong disiplina aduna kay maayo nga disiplina sa pangunahon along the process, ang imong journey meaningful kaayo. No preparation, no Meaningful kayo. Kablo mo, akong hilig mo dyan cartoon mo na yung magsabtan ako sa Hunter x Hunter. Tanaw mo Hunter x Hunter? Ingon si Jane Kanggon, dili tungod kay niabot ka ning lugar na naabot ko nimo. Di ba gipangita ang istorya mo sa Hunter x Hunter, gipangita niya yung papa. Naabot ang panahon na nakita din niya ang papa. Pero ginan siya yung papa, dili tungod kay nakita ko nimo. Dili na mo ang success sa imong pagkatao. Kundi ang journey nimo unsay na hatag sa kinabuhi na nahimo kang ingana. Ang nakapunan. Discover. That's why preparation is very important. Sige po malandungan nga, Lord, unsa ka importante ang preparation? Because ang preparation allows you to see the full potential of God's blessing. Wow! Preparation allows you to see the full potential of God's blessing. Dili lang kay gusto lang sa Ginoo nga matagom-taman nimo yung panalangin, kundi mahimo kang kana ganing makita nimo ni sa pinakatibuok design sa Ginoo. Ayun? Manamnan mo kayo naman. May mga tao karon moabot lang ang panalangin sila. Wow, hallelujah. Pero pag wala gani ang panalangin, luya sila. From hallelujah to luya. Why? Tungod kay ang personal nila wala na saman. Wala na develop. Parang si David ka. Manday. May problema. Still we praise God. See? Gikan sa yes, wala nag-agad sa unsay mahitabo unsay moabot sa imuha. It's not about that. Muna ako nakatunan sa grace. It's about the journey of your life. Why? Because preparation allows you to see the full potential of God's blessing. Bisan sa imong kawadon, makaingon ka, hallelujah, gihapon. That's a blessing. Amen? Now, paminaw mo, nganong wala ko kabalo or wala ko pinaka-the best na ika-suggest sa inyo, nganong gihatag ni sa Ginoo sa tuwa karon. Pero ako nakita is maulang ni. This year, gusto sa Ginoo nga mahimo tang prepare. Personally, natuwa. Kaya gusto sa Ginoo this year, gusto niya matagamtaman na to ang pinaka-the best sa life. Yes! Pinaka-the best sa life. Dili tungod kay mahuman ang balay. It's a good thing. It's a good thing na siya. Dandil na siya. Yes. At ubangan sa Ginoo, nakita na sa Ginoo ang pinaka-the best na desire niyo sa inyong balay. Kita na sa Ginoo. But it's not about na mahuman yung balay. Makatagamtang mangyari. Or kami. No, it's about our personal. Na along the way, kini nga tuig sa 2022, nahimo batang malipayon, malinawon, kung atong seguridad at ang Kristo, ato bang nakatunan.
Mo na siya. Mo na pinaka the best. Kung ingon si Jesus Christ, pag masabtan nimo ni, all these things will be added unto you. Di ba? Yes. All these things will be added unto you. Kung makatunan nimo imong standing sa Ginoo nga ikaw matarong na, diha sa gingharian sa Ginoo, malinawon ka, malipayon ka, all these things will be added unto you. So mostly, it's not about the things that nasa gawas. Imo ni personal. Personal imong development, adunay disiplina ang imong kaugalingon sa mga butang ng imong kalibutan. Ug ang Ginoo nagaingon, pag intact ka ani, pag prepare ka ani, that's why yung siya pangandam kay manabok na ta sa Jordan. But pasabot, we are about, what nga ni? Pangandam kay manabok na ta sa suba. O sa'yo na, kung nasa suba, pangandam kay ato ng maangkon. You know? Pangandam kay ato ng maangkon. Pero along the way, kailangan nga adunay preparation. Preparation. Amen? Tulo, responsibility. Responsibility. Kailangan na ito ang imutang responsibilidad sa atong personal na kinabuhi. Ang imutang responsible sa atong personal na kinabuhi. So, saan paagi nga may imutang responsible? Diba? Sa panahon nga niyon si Moses, niyon si Joshua, ito yung sa dito, ito nabalita na siya nga niyon din hiya, nga pangandam ka mo, kay moabot ang tulo ka adlaw, manabok na kita sa Jordan River. So, pangandam gyapon ang mensahe. Nanotice ninyo nga, ang word ibalik sa Ginoo. Nanotice ba na ninyo? Verse 2, na yung word nga pangandam. Pag abot po diri sa ubos, mao po nang giingon ni Joshua sa mga tao. Ingon si Joshua, verse 10, unya gimanduan ni Joshua ang mga pangulo sa katawan. Suruyan ninyo ang kampo, sulti ang katawhan. Pangandam kamo. Ang word nga pangandam, pero intrigued ko niya na, ngano, mao na ang pinaka-message sa Ginoo kong Joshua, kung mao po na ang message ni Joshua sa tanang katawhan. Sabta ninyo? Sa English. Sa English. Get ready? Get ready. Get ready. So, sa verse 2 o sa verse 10, ang word nga pangandam gibalik. Ikan sa Ginoo, ningon ang Ginoo kang Joshua, pangandam Joshua. Ug ang mensahe po ni Joshua nga to sa mga katawhan, pangandam mo tanan. So mo po ni ang ato ang nakatunan karon. We need to be prepared. And dapat mahimutang responsible. Sabi sa responsible. From the word response. Kailangan na doon na tayo response. Tama no? Dapat na tayo response. Kaya kung ikaw, wala ka mo response, bahala ang gawin. Na wala ka nagtagad, wala kay response. Wala kay response ni ining maong tawag na mangandam. Sa may tabo kaya sa inyo nga. Dili maayo nga magsunod-sunod lang ta. Dili maayo. Ang sa ka-leader, dili siya maayo nga sirag sunod-sunod. We need to have that responsibility. Responsibility. Dapat na kay responsibilidad. Kung sa responsibilidad mo, to respond. Amen? Respond. Muna kailangan na mahimutang responsive unsa ang mga gihatag sa Ginoo sa ato. All that you command us, we will do. All that you command us, among buhaton. Na ang command sa Ginoo sa tuwa karon sa riay. Ang padayon ta sa mangandam, inaagi sa ulong sa Ginoo. Yes. Muna akong pinato. Sa tayo ka, tulo? Responsible. Responsibility. Responsibility. Responsible. Ikaw pa, Responsibility. hindi ko mag-end, ato ang devotion. Devotion. Sabi pa sa devotion. Ang word mo na devotion, gas-gas na kaayo na sa ato ang Kristohanon nga lakaw. Paminaw na to, ato ng buhat na to sa Ginoo. Lord, mo na akong devotion sa inyo nga. Lord, mo na akong buhaton sa inyo. Lord, mo na akong buhaton. Always nga atong buhat na to sa Ginoo. No, devotion is relationship. Devotion is relationship. Kung pasabot, gusto ipaabot sa Ginoo sa atua na nagtagad ko sa imuha. O gusto sa Ginoo nga masayod ka, na mahimo kang saman, aware ni ini. Muna ang devotion. Adunay relationship process. Dili kay
Lord, mura ganing lisod kay abto ng Ginoo. Diba? Mo na akong devotion sa imo, Lord. Mo na akong ginabuhat sa imo. Mo na akong ministry sa imo. Lord, mo na akong pamino na to nga atong ginabuhat nato sa Ginoo. Ang mga gusto niya buhaton na maayo sa ato. Dili na mao devotion. Devotion is to have that awareness that God is for us. Kung makasabot ka ang Ginoo nag-uban sa ato. That's why ingon ng Ginoo kang Joshua, pagtuod sa pulong sa Ginoo. Mo na yung pinaka-devotion na to. Ang tun-an na to ang pulong sa Ginoo. Ngano ka ha? Discover. Because we need to understand the heart of God. We need to understand the heart of God through His Word. Through His Word. Amen? That's why gingnan sa Ginoo si Joshua nga una ang imong kaugalingon magmaisog mangulong ka niini. So this part of atong mga responsibility. Kung sa atong responsibility, una atong kaugalingon magmaisog ta. After ni ana ingon ang Ginoo kang Joshua sa verse 7, pag kinabuhi subay sa tibok balaod nga gihatag ko kanimo ang atong devotion. Amen. Kung sa devotion na to understand, to learn, to have knowledge about the word of His grace. Word of His grace. To discover more. Dili enough ang maminaw kag grace, grasya ka isa lang. Kabalo na ko tanan. No. Because grace, process ang grace sa tuwa. It is a increasing glory. Abi na to, nagkatunan na to ang grace. Tunod na, pero kaghan pa tayo. Pero yan na, good nga. Muna mo ingon ang Ginoo sa, ang ingon ang propeta sa babae nga, pagkuha og sudlanan dito, muna ang grace. Nagkuha siya og sudlanan, di ba, hangtod nga na siya sudlanan, nahurot ba ang oil? Wala nahurot ang oil. Ba't pasabot, hangtod. Hangtod ang imuhang devotion, ing anak, kagaghan, na channel, na kakasudlan. Never mahurot ang grace, you know. Pero hangtod na maura po imong matapok ng mga sudlanan, diha mo undang ang grasya sa Ginoo. Diha mo undang ang makita nimo. Supposedly dapat dili mo undang. Why? Tungod kay dili mahurot ang grace sa Ginoo. So we need to understand grace after grace after grace. So we encourage na mo this year. Prioritize na to ang words sa Ginoo. Sa dato, kaya ang words sa Ginoo sumalak pa sa gingon sa Ginoo kang Joshua, mao ni mutapang nimo magmalampuson ka ug magmauswagon ka. Magmalampuson ka ug magmauswagon ka. Ingon ang Ginoo. Apan lig-una ang imong kaugalingon ug ayaw pagtalaw. Pag kinabuhi, subay sa tibuok balaod nga gihatag kanimo. Sa unang panahon tungod kay wa pa man si Jesus na tunga time, wala pa siya namatay at tunga time, ang balaod ni Moses mangilahang masihan. Apan kita karon kay wala na ta sa karaan kasabutan, dili na ang balaod ni Moses ang atong masihan sa atong kinabuhi karon. Kundi mao na ang grasya ni Jesus Christ. Unsa di ang grasya ni Jesus Christ, kuya? Ang pulong sa Ginoo sa grasya sa Ginoo, ikaw ang Ginoo dili nakaaway. Amen. Ikaw, gipanalangina na. Ikaw, anak sa Diyos. Ikaw, naayon na. Ikaw, mao ang pinili sa Ginoo. Ikaw, diha kang Kristo Jesus, gimatarong na. Muna'y kanunay nato inumduman sa atong pagkakita. Diha kang Jesus Christ. Muna'y mga prinsipyo nga angay natong dapat dili isalikway. So, yun din nga, ayaw isalikway ang bisan unsang bahin ni ini ug mulampos ka bisan asa ka. Ikaduha nga bahin yung diri ayaw gayud kalimti ang basahon. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw og gabi. Dili lang kay Sunday. Di adlaw og gabi. Ug sa tanang sumala sa tanang nasulat niini ug magmauswagon ka. Muna gihatag sekreto sa Ginoo sa ato. We need to have the expectation na manabukta ni Ginoo. Yes. Kung yung pulong sa Ginoo, we need to have that. Ito'y katulo, ay kaduha. You have Preparation. that preparation. Kailangan ka mangandam. Pinaka-kay destination. Kailangan ka mangandam tungod kay Pinaka-kay destination. diha buhaton sa Ginoo. Allow us to see the fruit of the Makita niya sa imo ang pinaka-depression. Katulo, doon na kayo responsibility. You need to learn
Kailangan ka magmaligion, magmaisog, dili ka magluya, dili ka musuko sa tanan mga problema sa kinabuhi. And for you to have sa life na magmaswagon, maglapuson, ano na to, inumduman ng Ginoo, naguban siya sa atuan. Amen? Asa na to na makatunan sa word niya. Sa word niya, sa grasya sa Ginoo. So tonight, ako mga pagkampo, this year, start nimo ang kadasig ka na ganin mo, Lord, gusto na ko mag-Bible study na po. Gusto ko kong maminaw. Ana, in love na kayo sa word sa Ginoo. Pag ingana na ganin yung attitude, ngayon ko sa inyo ha. Wow. You are soar high. You are soar high. Mura nag-agila ka. Nakabalo na ka sa paglupad. Kabalo pa ka ang agila, dili na ganahan ko hinay ang hangin. Hindi man sila tulupad o hinay ang hangin. Ganahan din sila bagyo, kusog ang hangin. Kaya damo kusog ang hangin, damo na sila mataas ang lupad. Soar high. Kung walay kusog ang hangin, kapuyo na sila. Mga pahulay sila sa bukid. Kung magposisyon ng agila sa bukid nila, hindi nakatuktok ng bukid. Never na sila sa ubos. Hindi nga na atong attitude. Sama daw ta sa agila. Di ba nikanta no? Tulad ng mga agila, tayo ay Hindi nga na agila. Ang agila din sa ganahan. Tinay. Kung sabot, ang mga pagsulay sa kinabuhi, hindi na kailangan ng kalawan. Why? Because God is with us. Yung Ginoo dili ka biyaan. it will be in our maximum potential, best potential. You are about to inherit the manifestation. Na naman tayo blessing, yun ko sa inyo ipanalangina ng ta sa Ginoo. But it is for us, if we have this knowledge, ato makita ang manifestation sa tanan na gihatag na sa Ginoo sa ato. Manifestation naman kinakulang. Thank you, Lord. But it's not about that things. Dili na mao. Dandil ho? Kay dandil naman, ang ano na Ginoo, dili issue jud sa imo nga dili na makuha. Dandil na human na. Human na. Ang akong gusto pinaka concern ako sa imong karon, imong personalidad. I want you to be prepared because I want you to live in the potential of my blessing. Sama ni Joshua. To the point sa last nga bahin sa kinabuhi ni Joshua, sa inyo ni Joshua, kamo, very familiar na siya. Kami, o ang akong panimalay, padayon na may malagad sa Ginoo. Ingon dito si Joshua nakatagamtam siya sa pinaka-the best na panalangin sa Ginoo siya. Asahan na ninyo. Napuyan ni Joshua ang kanang panalangin na yandam sa Ginoo siya. Muna yung sikreto ni Joshua. Wow. Alright, so munang word sa Ginoo sa tuwa karong gabi na